Hello, magandang hapon muli. Hapon dito sa Pilipinas. Magandang hapon sa iyo, insan. Ngayon, yung maikwento ulit natin yung mga nakakatakot na mga kwento. Isa sa mga nakakatakot na kwento tungkol sa tiyanak. Yung kung tawagin sa atin sa Abra ay pati anak. Kalimitan kasi yan, may mga namamatay na mga sanggol. Yan ay katulad sa amin sa Tibag, yan ay doon ibinabaw sa may kawayanan sa likod, sa gilid ng pangpang ng pabrika. Pero parang natatandaan ko rin nung ako'y bata pa at nakikitulog ako sa mga lolo ko. Parang ang may naririnig na umuuha. Yan ay, at yun daw ang mga tiyanak. Magla ka na lang magigising sa mga gabi at sasabi yun, ang maririnig mo naman dyan ay uha na uha ng pati anak. Siguro yung mga namamatay na sanggol nung araw na hindi naman nilaglag yan, doon mo makikita, doon mo maririnig ang kanilang mga panaghoy, ika nga. Yan ang mga aswang, iki kung tawagin. Pag iki, yan eh, lumilipad. Ang kwento palagi ng lolo ko niyan, kailangan walang butas ang bubong ninyo. Kasi kaya daw palusutin ng iki o ng aswang yung kanyang dila na mahaba doon sa butas ng bubong. At kung isang babae ay kagampan o kaya buntis, yan daw mabangong mabango sa kanilang pangamoy. Halos nag-aamoy langka. Kaya ang mga misis ay nagsasabit naman ng mga bawang sa palibot. Panguntra naman dyan sa iki o sa aswang. Ang isang ipinakita ng lolo ko na pangontra diyan ay yung buntot pagi. Siguro magkikita ka ng buntot pagi, baka hindi ka na magkita ngayon, pero nung araw yan ay may double blade na may ngipin magkabila. Yan ang buntot pagi na yan, kung may aswang, yan ang pwede mong ihampas at matatakot dyan ang aswang. Tungkol naman sa kapre, yan namang kapre ay mapagbiro lamang. Yan ang sabi ng matatanda, mapagbiro lamang yan. Hindi naman yan nananakit, kundi nananakot lamang. Masasabi mo daw na merong kapre pagka sa isang madilim na gabi na maraming alitaptap ay may nakita ka na naglilingas na malaking sigarilyo, yung kung tawagin ay abano, at naroon daw ang kapre. Ang kapre ay malaking tao na maraming balahibo. Kaya makikita mo, halimbawa sa puno ng sampalok, maraming alitaptap. Pag nagkita ka ng lingas ng malaking sigarilyo, yun ang tinatawag nating kapre. Ang kwento naman tungkol sa aswang, ang aswang ay pwedeng magpalit ng anyo. Pwede siyang maging baboy damo, pwede siyang maging pusa,
At ang paunter din dyan ay mga bawang. Ayon sa kwento ng mga matatanda. Ngayon, may kwento pa rin ng tikbalang na sa ano natin, sa history natin, ay siguro meron akong dalawang kilala na natikbalang. Isa itiyahin ko, ang isa ninang ko. Ngayon, ang pangunta nila sa tikbalang diyan ay lahat ng puno ng niyog nilalagyan ng cross. Kung ikaw naman ay maligaw sa gubat, para mo makontra ang tikbalang, kailangan suotin mo ang t-shirt mo ng baliktad. Hindi ka daw pwedeng iligaw. Kasi ang tikbalang ay pag nagkagusto ay kinukuha ka. Yan ang sinasabi ng matatanda. Pag nagkagusto sa iyo, kukuhanin ka, ililigaw ka, dadalhin ka sa isang lugar na hindi ka na makakalabas. Paragang maze. Halimbawa sa Latian, kalimitan, diyan kalimitan na pagpasok mo sa Latian, hindi ka na makakalabas. Natikbalang daw. Nawala ng 1 linggo, 2 linggo. Siguro nga totoo ito kasi may mga na-experience na rin tayo na nawala ng gayong katagal. At nakabalik naman ng hindi naman nasira ang bait. Pero parang sila ay nawala sa huwisyo. Parang hindi na nila matandaan kung paano pabalik, pero hindi naman nasira ang ulo. Yan ang mga kwento noon tungkol sa tikbalang. Sa atin naman, yung mga manananggal, wala mga kwento yan, kundi mga tikbalang lang. Mga duwende. Bihira din ang kwento ng duwende. Pero dito sa Batangas, ay isa yan sa maraming duwende. Hello.